Kung wala lang ang anak ko guys, hindi ako paglalakas loob na pumunta rito. Siya ang matapang na ano eh. Magandang tanghali po uli sa inyong lahat. Ayan, papakita ko na po sa inyo yung ano, puntod ng ano, 18th century, oh. Ito kakaiba po yung mga puntod, oh. Yan. Oh. Nakikita ba ninyo yung nakikita ko, guys? Ayan, oh. Yan. Diba? Yan ang 18th century. Ah, ito 1930. Oh, ayan, oh. Saan ba yung ano? Ito yung nakikita. Ito yung oh, 1898, guys. Oo. Ah. He fell asleep 3rd of October 1896, guys. Oh. Ito naman nung 1920 namatay. Died February 1920. Oh, malakas ng loob ko, guys. Kanina talagang hindi ako makalakad eh. Oh, ayan, oh. Ganyan ang mga lapida nung araw. Oh. 1896 died Johnny 8. Oh. Ganito po ang ano, ang mga puntod nila nung 18th century. Ayan, oh. Died Johnny 8. Yung January nila, Johnny 8. Oh. 1896 at the age of 54. Tapos yung asawa naman niyang si Alice ay namatay nung May 9, 1920. Siguro magkakatabi ito, magkakamag-anak. Oo. Oo. Ayan, iba-iba po ang mga itsura ng mga lapida nung araw, oh. Ayan naman, oh, may ano, may bakal. Ito po yung 18th century ng mga ano, mga lapida, guys. Grabe. What if, guys? Wag naman. Hindi pa po napapanahon. What if naglalakad ako, guys, tapos biglang lumubog? Wag naman. Tapos yung ano naman, ito na yung mga bago. Ito naman po ang mga bago ngayon, oh. 20th century. Oh. Napakalaking sementeryo po ito, guys, oh. Hanggang doon sa unahan. Ha? Oo. Ito yung 2020 na mga puntod. Ito po ang Lithgow Cemetery. Ang pinakamalaking cemetery po dito sa Blue Mountain. Ayan. Hindi ko na po kayo naiikot ng maayos, guys, kasi sobrang laki po at saka sobrang takot ko na rin po, inaamin ko po yan. sa mga gilid-gilid pa lang po ako nakarating, pero yung kabuuan po ng sementeryo na to hindi ko kayang ikutin lahat. Pinipilit ko pong libutin ito para sa inyo, pero pasensya na po kayo at talagang mga ilang beses pa lang po ako nakarating sa sementeryo. Ngayon lang po kasi curious lang po ako, tinignan ko lang po kung ano po ang itsura ng sementeryo dito sa Australia. Uy, may hindi naka-seatbelt.
18th century to, yo.